Okay. Hi, good evening. Good. Good time. So, ngayon ay January 20, day 20 ng aking learning sa C++ tutorial. So, dito yung bulinggit. Hello ka. Yeah. Hello siya. O, tayo may ka lang dyan. Ano muna, mag-code muna sa papa. Okay? Okay, sa kahapon, i-close ko muna ito. Tapos dito tayo. Yan. Kahapon, natapos ako sa recursion, so sa functions. Sa functions. Ito yung recursion, di ba? Tapos ngayon, ito na sa classes na tayo, which is OOP. That's what is OOP. OOP stands for Object-Oriented Programming. So ito, tandaan nyo itong Object-Oriented Programming. So yung introduction to ng mga classes. Para yung classes, parang yung mga kumbaga sa engineering, yung blueprint. Yung gagawa kayo ng blueprint ng parang object, yung magiging object yung class. Tapos may mga attributes doon, functions, yun, ganun. Sige, basahin mo natin definition. Procedural programming is about writing procedures or functions that perform operations on the data, while object-oriented programming is about creating objects that contain both data and functions. Object-oriented programming has several advantages over procedural programming. So, itong procedural programming is about writing procedures nga or functions. So, ano lang siya, parang straightforward, di ba? Yung mga procedural programming. Diretsuhan, parang ganun ba siya? Yung katulad na ginagawa natin yung mga previous tutorial na yung sa mga test, di ba, may gagawa ng function, tapos i-execute sa main, mga procedural, yung mga procedural programming. Perform operations of the data, while object-oriented programming is about creating objects that contain data and functions. So, yung object-oriented daw is magkikreate tayo ng object that contain both data and functions. Mukha parang isipin mo sa isang object, merong data, merong functions. Told you. Ito, OOP is faster and easier to execute. Then, OOP provides a clear structure for the programs. OOP helps to keep the C++ code dry, meaning don't repeat yourself, and makes the code easier to maintain, modify, and debug. OOP makes it possible to create full reusable applications with less code and shorter development time. So, yun. Ito yung mga advantages ng OOP, object-oriented. Faster and easier to execute. So, tingnan natin kung ma-meet niya yung mga ganitong advantages. So, tip. The don't repeat yourself dry principle is about reducing the repetition of code. You should extract out the codes that are common for the application and place them at a single place and reuse them instead of repeating it. So, yun nga, yung tong principle to na sa programming, yung dry, don't repeat yourself. Kasi pag may naka-object-oriented programming yung isang code mo, which means yung class na yun, object na yun, pwede mo pang gamitin sa ibang program. Yun, mga ganun siya. Yun yung object-oriented programming. Kaya, parang kumbaga, di ba nakikita natin sa may nag-include tayo sa taas ng C++. Yun, mga object. Magiging ganun yung object-oriented programming natin na pwede na natin siya i-include. Tapos magagamit na. So,
na-reuse yung code. At least hindi sa kanya may iba kang application, i-code mo ulit yung algorithm na yun or logic na yun. Pero kung nagawa mo siya sa object, yung object na lang yung tatawagin mo or yung library para tapos yung mga function same na. Example din yung math na class. Yun. Yung may mga predefined na functions doon. Yun, object-oriented programming yun. Okay? Tapos, ito na. C++, what are classes and objects? Classes and objects are two main aspects of object-oriented programming. Okay, so ito daw. Look at the following illustration to see the difference between class and objects. Ito, yung class, fruit. So parang nagka-categorize tayo ng sa real world mga data. So yung class, yung fruit, so may prutas, tapos yung objects. Ano-anong prutas yung meron? So yun, syempre yung apple is prutas, yung banana prutas din, mango prutas. So yun, sila yung mga objects. Pero yung class nila is fruit. So ganun mag-classify tayo ng class at objects. Another example, yung car, o di ba? Class niya is car, pero di natin alaman ng car yun. So pwede siya maging class. So kayo yung mag-iisip kung paano nyo i-identify or i-create yung mga objects nyo. So yung objects dito ng car is Volvo, Audi, Toyota. So Toyota lang alam ko dito. So yun. Okay, so a class is a template for objects. So yun. And an object is an instance of a class. Is an instance of a class. So parang yung replication yun, no? Sige, try natin kay ChatGPT. What do you mean? C++, an instance of a class, refers to an object created from that class. So yun daw, refers to an object created from the class. A class is a blueprint, or a template that defines a data structure and the operations functions that can be performed on the data. When you create an object based on a class, or creating an instance of a class, yun. So yun, ganun yung term niya dito, pero parang ang nangyari is nagkikreate ka ng new object nanggaling doon sa blueprint na yun or sa class na yun. Bago mag-create ka ng Toyota sa class ng car. So, yun. May na tayo. When the individual objects are created, they inherit all the variables and functions from the class. You will learn much more in classes and objects. So ito, they inherit all the variables and functions. Kasi yung variables at functions, doon sa blueprint, sa class, pwede may mga i-define doon sa class. Kapag nag-create ka ng object, na-create yung object, lahat ng functions, variables na galing dito, ma-access niya. Pwede mong i-access. So yun yung sabing inherit. Okay. Ito, jump tayo dito. C++ classes and objects. C++ is an object-oriented programming language. So C++ pala is an object-oriented programming. Everything in C++ is associated with classes and objects, along with its attributes and methods. For example, in real life, a car is an object. Dapat a car is a class. Kasi sabi niya doon kanina, yung car is a blueprint. Tapos yung object doon is yung
Yung Toyota, di ba? Oo, di ba? Pero sabi niya, everything associated with class and objects. Siguro, di ko alam kung a car is an object. Dapat a car is a class. Bala na yan. The car has attributes. So, syempre, yung car may attributes. Yun na yung mga data. Such as weight, color, methods. So, dapat nga, ano to, a car is a class. Tapos yung object, yung pangalan. So, type ko lang to. Attributes and methods are basically variables and functions that belongs to the class. O, diba? Class, variables and methods, functions, everything associated. These are often referred to as class members. A class is a user-defined data type that we can use in our program. And it works as an object constructor or a blueprint for creating objects. Create a class. To create a class, use the class keyword. So yun ang syntax para ma-identify na yung para makakapag-create ng class is gagamit ng class na keyword. Ito yung example. Create a class called myClass. Ito daw. Keyword na class. Then, yung name ng class. Ikaw na magde-define ito. Tapos, may open curly brace. At dito sa baba, yung close curly brace. Tapos, may semicolon pala dito, no? Kailangan ng semicolon pag nag-create ng class. Okay? Tapos, itong ano to? Public access specifier. Tapos, int mynum attribute. Ito attribute. String my string attribute din. So, itong public may kinalaman to sa pag-access ng between class to class. Ganyan. Sa ngayon, hindi pa. Siguro matatakal natin yan sa mga susunod. Huwag muna ngayon. Basta public is access specifier. Ibig sabihin public, parang less restriction niya siya. Siyempre mayroong public, private, protected. Ewan ko lang kung may protected dito, pero sa ibang high level na programming language meron. Pero ang public tsaka private yun. Siyempre sa real world naman, pag public, available sa iba, parang ganun. Tapos pag private yung parang ano siya, may restriction na hindi agad ma-access. So parang ganun na lang isipin niyo. Pero ganun siya. At ito pala. Example explain. The class keyword is used to create a class class. The public keyword is an access specifier which specifies that members, attributes, and methods of the class are accessible from outside the class. You will learn more about access specifiers. Meron ba yun? Dito yung sa part na to. Later. Insert the class. There's an integer variable, my num, and a string variable, my string. When variables are declared within a class, they are called attributes. Okay. Kapag na-define na daw yung mga variables, variable kasi ito, di ba? Sa class, magiging attributes na to ng class na yan. So, yun. I-aware lang kayo sa mga terminology nila. Para pag pag sinabi niya, pag nabasa nyo, alam nyo agad yung meaning na. Yan. Tapos ano pa ba? At last, and the class definition with at last, and the class definition with a semicolon. Yun nga, may semicolon pero sa iba wala na. Ito dapat dito pala sa C++ meron. Create an object. In C++, an object is created from a class. Yun nga. Bago maging object yun, nakakreate yun sa class.
from the class, sa blueprint, sa template yun. We have already created a class, yun nga ito, diba? Okay. Name my class. So now we can use this to create objects. To create an object, my class, specify the class name followed by the object name. To access the class attributes, my name and my string, use the dot syntax on the object. So yun, yung para ma-access yung function, hindi, yung attributes that, pero method ganun din. Sa maano rin natin yan. Ayan, counter. So ito, create an object called my obj and access the attributes. So ito yung class, diba? Yan. Okay na yan. So dito sa define yung my class sa taas ng main, diba? Ito yung main, siyempre normally ito palagi. So nangyari, diba, yung sa mga previous tutorial na tackle natin, ang dinedefine natin dito is yung methods, diba, yung mga function. Ngayon, sa class na tayo. So, medyo ano na siya, parang mas naka-structure na siya. So, class na ngayon yung ilalagay natin sa taas. Tapos dito, ito na. Para mag-create tayo ng object. So, para makapag-create tayo ng object, which is my class, yung name ng class na create natin. Tapos, followed by yung name ng variable, parang kahit anong variable na to. So, kung isipin nyo parang parang nag-create ka ng int, di ba? Int to. So, parang nag-create ka ng bagong keyword mo or library mo, ganun. So, ganun siya. So, my class object. So, variable, ito na yung variable name. Ito na ay object. Tapos, access attributes and set values. So, yun, para makaset tayo ng value dun sa variable, which is pag sa class na siya magiging attributes. So my object that my num cost 15. So dahil integer yun, so dito tayo integer, dito integer. Tapos yung my object, my string cost string. Then syempre ikaw nasa developer yun, o programmer, kung ano yung dinefine niya, dapat same sa data type. Dito. So, very strict yan si C++ sa data type. Pag nagkamali ka ata dyan, syempre magreklamo yan si C++. So, print the attribute values. Pag i-print that lang din. Tapos, test natin. So, yan. Some text. My class. Ayan. Wait lang. Saan na yung... So, try natin palitan to. Like car. Diba? Plus car. Tapos, yung int niya is quantity. Quantity. Hindi, ano ba? Price na lang. Price. In price. Tapos, string niya, name. Tapos, dito car, ayan din Toyota, tapos Toyota price, kaya 1 million or 900,000. Yan. Tapos Toyota, Toyota, dapat Toyota rin. Toyota name. Wigo G. Hindi, nasa 600 lang ata yun. 6, so, yan, mga ganyan. Tapos, Toyota price, Toyota name. Yan. Pag i-print natin, so, yun. Diba? Control natin yung yung car. Yung kahit ni-rename lang natin, pero at least na-align natin doon sa example niya na yung kanina sa OOP, yung dito banda, no? Yung car dito, ito. Yan. So, dahil sa pag-execute natin. So, yun. Ganito siya
access ng attributes, tapos mag-print ng attributes. So, nagamit natin tong mga variables niya dito. Okay? So, ngayon, balik tayo sa objects. Okay. Ito pa. Multiple objects. Multiple objects. You can create multiple objects daw. Ito. Nagdagdag. Ito na. Ito na ba? Visit. Nag-test pa ako dito, no? So, edit na rin pala. Sige, sige. So, yan. Dito. Ito yung nadagdag dito. Ito yung bagong nag-create ng bagong class, which is car. Tapos may variables na brand, model, int year as attributes ng class ng car. Tapos dito sa sa main nag-create call na yung initialization tayo dito, which is car object 1. New object to na to at new object na to. Tapos ito yung brand niya, BMW, model X5, year 1999. Tapos tapos ito na yung sinasabi na reusable. Reusable tong class na to kasi pwede na tayo mag-create ng dalawang objects. So dahil sa class na to, makakapag-create tayo ng 2 copies of class ng objects within the same class. 'Di ba? Astig. So yun yung object oriented programming talaga. Yung at least tawag dito, ma-reuse mo yung code na ginawa mo. So ito car object 2, yung brand niya naman Ford model Mustang and year 1969. At yun, see out printing ng sa car object, print lang yung brand, model, tsaka year. Ganyan din sa car object 2, model, tsaka year. So, titingnan natin ito kung na-print niya yung BMW. So, so dahil lang sa class na to, nakapag-create tayo ng dalawang object. Object 1, object 2, same class. So, grabe ka powerful tong tawag dito. Programming, object-oriented programming na to na parang tawag doon. Yung gumawa ng ganitong pattern, design pattern sa yung class na to. So, astig. Tapos na-reuse mo yung code. Kasi tinan mo yung mapapansin mo, yung variables, naulit eh. Dahil kasi kung i-create natin yan ng isa-isa, so parang nangyari, string brand 1, string brand 2, di ba? Ayan yan. String model 1, string model 2. Ganyan yan eh. Kaya mangyayari. Tapos, siyempre mag-aala tayo ng parang, ganyan. Tapos, brand 1 equals BMW. Ayun, diba? Ganyan yung pag-manual. Pero dahil sa class, ganito lang. Tapos, ganito na gagawin mo. I-assign mo lang siya. Tapos, may new copy ka na ng mga variables na to, tapos mag-initialize mo ulit, may new copy ka na naman ng variables na to, kahit same variable sila pero nasa loob sila ng class. Doon sa memory is nag-create na siya ng new copy sa storage niya or sa memory. Okay? So yun siya. Exercise. Natin start exercise. Tagal mag-load na exercise. Create an object. Ganito lang yan. My class. Object. My object. Yan. Show answer. Diba tama? So yan. Lang yan.
So, ganito na lang muna yung tutorial natin sa learning ko rin sa object-oriented programming. Bukas ito tayo sa class methods. Tama ba ito? 25? Sige. Sige, takal ko na lang tong class methods. Para 30 minutes. Class methods are functions. Diba kahapon takal lang sa function. So ito yun. Yun lang rin yung methods. Parang iniba lang yung name pero same sila. Wala, name lang talaga pero same lang yung effect. Methods are functions. Ayun, methods are functions that belongs to the class. There are two ways to define functions that belong to a class. Inside class functions, outside class function. Class definition pala. Inside class definition, outside class definition. In the following example, we define a function inside a class and name it my method. You can access methods just like you access attributes. So same lang, by creating an object of the class and using the dot. Dot din ang pagtawag sa methods. Same sa variable. So ito, di ba yung inside example, public, ito na yung pag-create ng method, void, my method, cout, hello world. Tapos dito, sa main, my class, same lang sa kanina. Ito yung pagtawag, di ba yung variable, kanina yung attributes yung tinawag by that. Ngayon, ano na, kung ano yung method na nilagay mo, yun din yung call niya. So, ganun lang magtawag. Pero ang mag-iba lang dito, merong open and close parenthesis. Ganyan pag method. So, ganyan pag methods. Yun lang kaiba nila, diba? Same sila ng invocation, which is that. Ang kaiba lang sa methods, may parenthesis. Kasi dito sa loob ng parenthesis, dito yung mo ilalagay yung mga attributes. 'Di ba parameters pag define mo sa sa class. Hindi arguments. Sorry. Arguments. May mga arguments dito. Try it yourself. So yun lang hello world. Wala naman nilagay dito na parameter, so okay lang. Cout lang rin. So kaya ayun. Okay? So dito, to define a function outside the class definition, you have to declare it inside the class and then define it outside of the class. This is done by specifying the name of the class, followed the scope resolution operator, followed by the name of the function. Outside example. Wait. Dito, my class. My class. Ito ay outside example, so pwede ka pala gumawa ng ganun, no? So, diba ito, nag-create tayo ng class. Tapos, naka-public. Tapos, dinefine lang dito sa class yung method. Walang braces. So, parang initialization lang. Declaration lang, declare. Declaration lang. Tapos, dito sa labas, sa main, ang gagawin, dito mo lalagyan ng kung ano yung gagawin nun. Parang overloading ba? Parang overloading, di ba? Ganon. Pero ganito yung syntax niya. Ilalagay mo yung class name. Tapos ang tawag dito ay scope resolution. Scope resolution yung tawag pala sa toldok na yan. Dalawang colon. Scope resolution. Tapos yung method. Tapos i-override mo na. Ikaw na bahala yung function na yun. So, hello world. So, same lang rin. Okay. Same effect. So, palitan mo hello world 2024. Paano kung lagyan ko dito ng ang katulad nandun sa kanina? Cout hello world.
Dito yung hello world. Saan kayong iraran nito? Kasi dito sa paano, same naman tinawag. Kasi pero may declaration tayo dito. Ay, overloading tayo dito, di ba? Tingnan natin kung ano yung tatawagin niya. Yung dinefine dito or ito? So error tayo. Dapat talaga sa class is naka-define. Ganun. So dapat naka-define. Pag hindi mo so dapat pag gusto mo kung gusto mo siya mag-access outside, dapat kailangan mo siya ano. So pwede ba yung ganyan? Tapos mag-create ako ulit. Ayan, ganyan. Nandoon natin. Dalawa. Cannot be overloaded with void. Ay, bawal. Bawal daw, bawal. It's okay, bawal daw. So, ganyan lang. So, ano siya, no? Strict siya, no? So, kung gusto mo kunyari, siyempre, gagawa ka pa ng class eh. So, siyempre sa class pa lang, dito mo pa lang iniisip yung ano. Pero siyempre, along the way, pwede mo naman tawag dito. Nag-add-add ka lang ng mga bago niya. Ay, gusto ko kailangan ko pala ng outside class, outside method. So, maglalagay ka, maka-define ka. So, yun. Okay. Ayan. So, okay. Hanggang dito na lang yung yung tutorial na to. Natapos din natin yung OOP, classes, objects, saka methods. So, pag-create ng methods saka mga attributes niya. Tapos bukas dito na ako sa constructors. Okay? So, excited. Okay, so hanggang dito na lang. See you tomorrow. Thanks. Bye.